Banata 541. Nilagyan ng transparent glass ang banyo kaya nahiya si Aderi na maligo sa harap ni Thomas. Gayunpaman, nagtitiis lang siya ngayong gabi. Humiga siya sa kama, tumalikod, at tumingin sa likod ni Thomas. Mas naantig siya at mas marami siyang inaasahan. Kung matagal na niya nakilala si Thomas, baka hindi na siya mag-isa ngayon. Maaari siyang maging isang ina na may 2 anak ngayon, tama ba? Bakit ang isang napakahusay na lalaki ay nakuha ng ibang babae? Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng lungkot. Nagpout si Aderi at ginamit ang kumot para takpan ang ulo niya habang mariing nakapikit. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang bagay na namamagitan sa kanila ni Thomas dahil wala itong silbi kahit na anong isipin niya. May asawa na siya. Ano pa ang maaari mong gawin? Tahimik ang gabi. Kinabukasan, naghanda si Thomas ng pagkain para kay Aderi, na natutulog pa, bago niya kinuha ang kanyang malita at lumabas ng hotel. Nagrente siya ng kotse at nag-iisang nagmaneho papunta sa nakatalagang lokasyon. On his way, tinawag ni Thomas si Leo at binigyan siya ng pansamantalang misyon. Napakasimple ng misyon. Protektahan si Aderi. Maaaring pumunta si Thomas at iligtas si William ng maluwag sa loob ng lihim na pagprotekta ni Leo kay Aderi. Maya-maya ay pinaandar ang isang puting sedan sa aspaltong kalsada. Pabilis ng pabilis ang pagmamaneho ni Thomas habang patungo sa isang napakarural na lugar. Nang sandali pa ay wala na siyang makitang sasakyan sa daan. Matapos ang mahigit 2 oras na pagmamaneho niya ay nakarating na rin siya sa destinasyon. Si Thomas ay nangahas na huwag maging pabaya. Pinaandar niya ang sasakyan papunta sa mga damo para hindi mapansin ang kanyang sasakyan. Pagkatapos, bumaba siya sa kotse, itinulak ang malita, at pumasok sa abandonadong pabrika. Ang pabrika na ito ay itinayo sa tabing ilog. Ito ay dapat na isang shipyard dati batay sa pangkalahatang istruktura ng pagpaplano nito. Dahil ito ay inabandona ng napakatagal, ang pangunahing pinto ng shipyard ay nahati sa kalahati. Nang umihip ang hangin, yumanig ito na may ilang mga langit-ngit. Madaling itinulak ni Thomas ang main door at nagpatuloy sa paglalakad papasok. May 15 minutes pa bago ang napagkasundo ang oras. Theoretically, dapat dumating na ang mga kidnappers. Bukod dito, ito ay isang perpektong lugar upang hintayin ang kanilang biktima na mahulog sa isang bitag. Dapat ay dumating ang mga kidnapper sa isang malaking grupo. Gayunpaman, napakalaki ng shipyard na talagang hindi alam ni Thomas kung saan siya dapat pumunta upang makipagkita sa kanila sandali. Habang naglalakad siya, malabo niyang narinig ang ilang tunog ng tahol ng aso. Medyo malalim ang mga tunog ng tahol at hindi parang aso lang ang tumatahol. Maaaring may mga 5 aso siguro iyon. Kumunat ang noo ni Thomas. May mga ligaw na aso ba sa paligid? Sa kanyang pag-iisip, nakita niyang automatikong nakataas at bumukas ang bakal na pinto ng pabrika mula sa harapang kaliwa sa hindi kalayuan. Dahan-dahang ipinakita ang sitwasyon sa loob. Mayroong 5 nagugutom na pitbull. Naglalaway sila habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Nakatitig silang lahat kay Thomas at mukhang hindi na sila makapaghintay na kainin ng buhay si Thomas. Bush! Sumugod ang mga pitbull na iyon at mukhang kakainin nila si Thomas. Umiti si Thomas. Tama talaga ang hula niya. Talagang naglagay ng pananambang ang mga kidnapper. Ngunit, inayos nila ang mga aso para sa pananambang sa halip ng mga tao. Ang ganitong uri ng aso ay lubhang agresibo at ito ay napakahusay sa pakikipaglaban. Hindi na sana makakaligtas ang mga regular na tao nang sabay-sabay na umatake ang 5 aso. Sa kasamaang palad, nakilala nila si Thomas kaya nakatadhana silang maging patay na aso. Ang mga aso ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa mga tao. Ang unang aso ay sumugod kay Thomas na parang kidlat. Tumalon ito at sinubukang kagatin ang leeg ni Thomas. Kung kinagat ng aso ang kanyang leeg gamit ang malaking bibig nito, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 542. Sa kritikal na puntong iyon, lumipat si Thomas ng patagilid sa bilis na lampas sa limitasyon ng tao at iniwasan ang pag-atake mula sa mga pitbull. Pagkatapos, naglabas siya ng punyal. Nang sumugod ang susunod na pitbull, inipit niya ito sa sahig at tinusok ang punyal sa leeg ng pitbull. Agad na namatay ang aso. Ang pangatlong aso ay sumalakay mula sa likuran, ngunit tila nakikita ito ni Thomas sa likuran niya. Itinaas niya pa atras ang kanyang punyal nang hindi lumilingon.
Hinampes niya ang pitbull sa likod niya at nahulog ito sa sahig na may malaking hiwa sa tiyan nito. Dumudugo ito. Karaniwang inaapi ng mga aso ang mahinang kalaban at natatakot sa malakas na kalaban. Matapos makita ng mga aso na ang kanilang mga kasamang aso ay namatay ng malungkot, ang iba pang 3 pitbull ay natakot kaya tumalikod sila at tumakbo palayo. Hindi na sila nang ahas na manatili pa doon. Tumayo si Thomas at inilayo ang punyal. Palagpak. Palapak. Malakas at malinaw na pagpalakpak ang narinig. Isang lalaking naka-jacket ang lumabas mula sa likod ng bodega. Naglalakad siya habang pumapalakpak na para bang pinupuri niya ang mahusay na pagganap ni Thomas. Kasabay nito, ang mga tao ay lumabas mula sa lahat ng direksyon. Mayroong higit sa 20 tao sa kabuuan. Lahat sila ay mukhang walang kwenta. Natural na kung mabait ang isang tao ay hindi itong manggigidnap ng iba. Lumapit ang lalaking may jacket at sinabing, "Magaling ka sa pakikipaglaban. Karapat-dapat kang purihin." Noong una ay binalak kong hayaang kagatin ka ng 5 aso hanggang mamatay, pagkatapos ay kukunin ko ang pera at aalis. Ngunit ang iyong mahusay na mga kasanayan ay nakapagpanalo sa iyo ng isang pagkakataon para manatiling buhay. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Trip Brown. Gusto kita. So, interesado ka bang magtrabaho para sa akin at tawagin akong Boss Trip? Gusto ng isa pang gangster na si Thomas ang kanyang alipin. Hindi iyon kakaiba. Kapag nakita ng mga gangster ang kakayahan ni Thomas, wala ni isa sa kanila ang hindi haanga sa mahusay na kakayahan ni Thomas. Pangarap ng bawat gang leader na magkaroon ng ganyang alipors. Ngunit, sino sila para maging pinuno ng Diyos ng digmaan? Itinulak ni Thomas ang malita at walang pakialam na sinabi, "Hindi ako naririto para sumali sa anumang gang. Nandito ako para iligtas ang isang tao. Kinuha mo ba si William Owen? Narito ang pera. Bigay mo siya sa akin." Nangangahulugan iyon na direktang tinanggihan niya ang kabaitan ni Trip. Medyo malungkot si Trip. Mabangis na sinabi ng isang alipors, "Hoy ikaw, huwag kang masyadong walang utang na loob." Elsang karangalan ang mapili ni Boss Trip. Maraming tao ang nakikiusap sa kanya na payagan silang sumali sa gang, ngunit tumanggi siya. Paano ka maglakas loob na hindi kunin ang pagkakataong ito? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung nagtatrabaho ka kay Boss Trip, masisiyahan ka sa iyong buhay, magkakaroon ng maraming pera, at hindi mabilang na kababaihan. Magkakaroon ka ng walang katapusang magagandang araw. Medyo maganda ito pakinggan. Gayunpaman, hindi interesado si Thomas. Tumayo siya nang hindi nagsasalita habang tahimik na nakatitig kay Trip. "Hoy, tanga ka ba? Sa tingin ko ikaw." Pinigilan ni Trip ang kanyang lalaki sa pagsasalita. Tinulyapan niya ang malite na nasa kamay ni Thomas. "Dahil ayaw mo, okay. Hindi rin ako mahilig pumilit ng tao. Gawin natin ang deal batay sa kasunduan." Tinuro ni Trip ang malita. "Mayroon bang $5 million na cash sa loob? Buksan mo at ipakita mo sa akin." Pinindot ni Thomas ang button at binuksan ang malita, ipinakita sa kanila ang mga bagong bill. Ang kahon ay puno ng pera. $5 milyong. Talagang $5 million ang cash. Tumango si Trip bilang kasiyahan. Isinara ni Thomas ang malita. "Nasaan ang taong gusto ko?" Pumalakpak si Trip. Hindi nagtagal, hinawakan ng isang alipors ang isang matandang lalaki at lumabas. Si William pala ay talagang kinidnap. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran habang ang mga ito ay mahigpit na nakatali ng isang magaspang na lubid ng abaka. Ang kanyang katawan ay labis na marumi at ang kanyang noo ay natatakpan pa ng maitim na mantsa ng dugo. Para siyang tinorture nitong mga nakaraang araw at parang inabuso pa siya. Nakaramdam ng galit si Thomas, ngunit kailangan niyang magpigil bago niya iligtas si William. Noon lang, sinenyasan ni Trip ang kanyang alipors gamit ang kanyang tingin. Kabanata 543. Tinipan ng alipin na iyon ang likod ni William at nagpasuray-suray si William habang naglalakad siya pasulong. "Matanda, maaari ka nang umalis." Umiiyak si William habang naglalakad papunta kay Thomas. Direktang inilabas ni Thomas ang kanyang punyal at pinutol ang magaspang na lubid ng abaka. Pagkatapos, naglabas siya ng panyo at pinunasan ng dumi sa mukha ni William. "Thomas, pasensya na kung nadala kita dito." Ang boses ni William ay parang mahinang-mahina. "Mag-usap tayo pagkatapos nating bumalik." Noon, kinailangan ni Thomas na panatilihing ligtas si William higit sa lahat.
Gusto man ni Thomas na turuan agad ng leksyon ng mga kidnapper, nagpipigil pa rin siya nang maisip niyang maaari nitong ilagay sa panganib si William kapag ginawa niya iyon. Inuna niya ang kaligtasan ni William. Mabagal siyang makapaghiganti sa hinaharap. Diwan ko lang ang pera dito. Itinapon ni Thomas ang malitis sa isang tabi bago niya tinulungan si William na makalabas ng site. Agad na sumulong ang alipin ni Trip para kunin ang kahon. Dapat doon muna natapos. Ngunit paano naging posible para sa kontrabida na panatilihin ang kanyang mga salita? Agad na lumapit ang isang grupo ng mga tao at pinalibutan sina Thomas at William. Lahat sila ay palihim na naglabas ng kanilang mga punyal at mukhang may masamang balak. Nakaramdam ng takot si William. Ito ay tila papatayin sila. Kumunat ang noo ni Thomas. Nakatagilid siyang tumingin kay Trip sa di kalayuan at tinanong niya, "I gave you the money. Kailangan mo pa bang gawin ito?" Napangiti si Trip. "You hand me the money, I let him go. Diyon ang deal natin, di ba? Binigyan mo ako ng pera at pinakawalan ko siya, tama ba? Wala kaming utang sa isa't isa, kaya kailangan naming pag-usapan muli ang nakaraang bagay. Dig mong sabihin, ang iyong mga tao ay nakapaligid sa amin dahil kung gusto naming umalis at kailangan nating pag-usapan ito muli." Malamig na tanong ni Thomas. Napakatalino. Sabi ni Trip, "Balan ko muna kayo. Noong una ay hindi ko binalak na bigyan ka ng anumang pagkakataon. Gusto ko talagang kunin ang pera at patayin ka. Pero pinahahalagahan ko ang mga mahuhusay na tao. Pinibigyan kita ng huling pagkakataon. If you're willing to call me Boss Trip and work for me, hahayaan ko na manatiling buhay ka, hindi ko rin papatayin ang matandang ito. Ngunit kung ipipilit mo, pasensya na, ang pagtatapos ay hindi isang bagay na maaari kong kontrolin." Ngayon, may dalawang pagpipilian si Thomas. Kailangan niyang magtrabaho sa ilalim ng Trip o mamatay. Mayroong higit sa 20 tao at lahat ay may hawak na punyal. Ayon sa normal na logika ng mga tao, hindi makakatakas sina Thomas at William. Kalmadong naglabas ng mansana si Trip at kumagit. Kumain siya habang naghihintay. Naniniwala siya na ang sinumang normal na tao ay tiyak na pipili na sumuko at maging kanyang alipors. Kung ihahambing sa dalawang buhay, hindi naman mahalaga ang dignidad, di ba? Pakiramdam din ni William ay wala siyang magawa. Ayaw niyang mamatay, pero ayaw din niyang magtrabaho si Thomas sa gangster dahil sa kanya. "Thomas, pasensya na kung naligay kita sa ganitong sitwasyon." Si William ay napuno ng matinding pagkakasala. Napabuntong hininga si Thomas at bumulong sa sarili. "Hindi ko talaga gustong gawin ito." Ga. Habang nagsasalita siya ay itinaas niya ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri sa harap ng mga tao doon. Ito ay isang lihim na code. Siya lang at si Sagittarius ang nakakaalam ng code. Gawin na ngayon. Kabanata 544. Ayaw na ring maghintay ni Trip nang makita niyang tumanggi si Thomas na sumuko at sumama sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumugod ang ilang subordinate. Ang mga aliping ito ay nangahas na hindi maging pabaya pagkatapos nilang makita ang labanan sa pagitan ni Thomas at ng mga pitbull. 2 tao ang sabay na umatake sa kanya mula sa harap at likod. Ang isa sa kanila ay may hawak na punyal habang ang isa naman ay may hawak na palakol. Pareho silang mukhang walang awa at mabangis. Nang malapit na silang makarating kay Thomas, nakarinig sila ng ilang huni. 2 matulis na palaso ang lumipad sa hangin. Paf! Paf! Sabay-sabay na tinusok ng mga palaso ang kanilang mga braso. Ibinagsak ng 2 ang kanilang mga sandata sa sahig, at sa sobrang sakit ay napaluhod sila sa sahig at nagsisigawan. Hindi nila napigil ang umiyak ng walang tigil. Mga araw. Natigilan din ang ibang gangster. Bakit nagkaroon ng ambush? Nagtaas sila ng ulo at gustong hanapin ang gumagawa noon. Pagkatapos, ilang matutulis na palaso ang muling binaril na may ilang mga huni, at ilang gangster ang nasugatan. Nasugatan sila ng mga palaso, ngunit hindi sila nakapatay ng mga tao. Ang mga araw ay nagligtas pa ng mga tao at hindi ito nakapanakit. Ang mamamana na ito ay may mahusay na kasanayan sa pag-archery, at mayroon din siyang mahabagin na puso. "Boss, may katulong ba sila? Ano ang dapat nating gawin?" Sabay-sabay na napatingin kay Trip ang grupo ng mga alipors at naghintay ng order niya. Kinabahan din si Trip. Maraming mga palaso ang ipinalipad ngayon at hindi niya nakita kung saan nanggaling ang pag-atake.
Hindi niya nakita kung ano ang itsura ng kalaban. Isa talagang ekspertong mamamana. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa paligid, at sumigaw, "Hoy, kung kaya mo, lumabas ka at makipaglaban sa akin. Huwag kang magtago na parang duwag." Sa sandaling magsalita siya, ilang mga tunog ang narinig mula sa isang bush mula sa malayo. Ang isang matipunong lalaki, na may katanji tanging katangian, ay may hawak na longbow at may dalang mga palaso sa kanyang likod habang naglalakad palabas. Ang lalaking ito ay Sagittarius mula sa 12 Golden Zodiacs, ang organisasyon sa ilalim ni Thomas. Siya ay may mahusay na mga kasanayan sa archery, at siya ang nangungunang eksperto sa pananambang at shoot to kill. Lumabas ba talaga siya after Trip asked him Tea? Umalaklak si Trip. Ngayon ka lang nagtago, kaya wala akong magawa sa iyo. Pero dahil nagpakita ka ngayon, I'm sorry. Hindi ka na mananatiling buhay pagkatapos ng araw na ito. Guys, patayin ng jerk na ito na palihim na bumaril ng mga palaso. Oo. Isang grupo ng mga gangster ang sumugod at gustong patayin si Sagittarius. Gayunpaman, upang makipaglaban sa mga taong ito, si Sagittarius ay hindi kailangang magtago upang mabaril ang mga arrow. Kinailangan lang niyang ishoot ang mga arrow ng lantaran. Paf! Isang palaso ang tumusok sa balikat ng isang gangster. Pif! Isang palaso ang tumusok sa guya ng isang gangster. Paf! Isang palaso ang tumusok sa palad ng isang gangster. Naglalakad siya habang nagpupunan ng mga palaso. Tanay ang kanyang paggalaw at tumpak ang kanyang target. Siya ay kahanga-hanga tulad ng isang bayani na may mahusay na mga kasanayan at matatag na determinasyon. Habang naglalakad si Sagittarius papunta kay Trip, ang ibang mga gangster ay nasugatan ng kanyang mga palaso. Napahigi silang lahat sa lupa at nagsisigawan na parang mga baboy na nakagapos at kakatayin. Malamig na tinitigan ni Sagittarius si Trip at nagtanong, "Gusto mo bang makipagkompetensya sa akin ng lantaran?" "Nandito ako. Gusto mo bang makipagkompetensya sa akin?" Napalunok si Trip. Tiningnan niya ang matigas na kalamnan, muscular figure, at taas ng Sagittarius bago niya muling tiningnan ang sarili. Hindi na kailangang makipagkompetensya. Naisip niyang papatayin siya sa isang iglap bago pa siya kumilos. Siya ay naging isang gangster sa loob ng maraming taon, kaya't sa isang sulyap ay masasabi niya kung gaano kahusay ang tao. Hindi niya nagawang talunin si Sagittarius. Kabanata 545. Si Trip ay nagdala ng higit sa 20 tao, ngunit si Sagittarius ay tinapos ang lahat ng mag-isa. Lubhang hindi nasisiyahan si Trip. Gayunpaman, ano ang magagawa niya kahit na malungkot siya? Hindi niya kayang talunin ang Sagittarius dahil masyadong malakas ang Sagittarius. Habang nakaramdam ng kawalan si Trip, tumunog ang kanyang telepono. Ring ring. Ring ring. Tinulyapan siya ng Sagittarius at may kumpiyansang sinabi, "Sagutin mo." "Sagutin ko." Nagulat si William sa kabilang side. Hindi mo siya hahayaang sagutin ang tawag. Paano kung tumawag siya ng mas masasamang tao para lumapit? Umalaklak si Thomas. "Huwag kang mag-alala. Ayos lang." Masasabi niyang galit na si Sagittarius. Sa ganoong estado, ang Sagittarius ay hindi maaaring talunin ng mga normal na tao, lalo na noong siya ay may hawak na bow at palaso. Kahit na ang isang tulad ni Thomas ay walang buong tiwala sa pagsupil sa Sagittarius, lalo na ang ibang mga tao. Lumapit si Trip para sagutin ang tawag. Isang bata at naiinip na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng tawag. "Trip, kumusta ang side mo?" "Bro, may na-encounter akong problema." "Ha? Hindi mo man lang kayang hawakan ang walang kwentang bagay na ito. Bakit pa kita iingatan?" "Hindi, bro. Talagang napakalakas nila. Halos masugitan ang lahat ng aking mga tao. Bro, pakisuyo agad ang 4 Guardian Warriors para tulungan ako." "Basura. Maghintay ng ilang sandali. Pupunta ako doon sa 1 minuto." Pinaba niya ang tawag. Umajejek si Trip. Paatras siyang naglakad habang sinasabing, "Haha. Hinayaan mo akong sagutin ang tawag. Huwag mo akong sisihin dito. Sa una ay nagkaroon ka ng pagkakataong tumakas, ngunit pasensya na. Wala sa inyo ang makakaalis ngayon. Boss ko, malapit na si Mandrel." Ang mga taong kasama niya ay ang sikat na 4 Guardian Warriors sa South City. Lahat sila ay malalakas na mandirigma na naging gangster sa loob ng maraming taon. Nakakatakot sila na ang bawat isa sa kanila ay kayang labanan ng 100 tao ng mag-isa. Sa tingin mo ba napakagaling mong makipaglaban?
Kapag dinala ng amo ko ang 4 Guardian Warriors dito, malalaman mo kung ano ang laging sinasabi ng mga tao, palaging may mga taong mas magaling sa iyo. Si Trip ay sobrang mayabang sa oras na ito. Tinahiya siya ng Sagittarius ngayon at binugbog siya hanggang sa muntik na siyang ma-disable. Fine, darating at tutulong ang kanyang amo at 4 Guardian Warriors. Naniniwala siya na maaayos niya si Thomas at ang kanyang barkada sa isang iglap. Pinilang niya ang oras. Dapat nandito sila anytime. Sa kabilang panig, si William ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod. Hinimok niya si Thomas, ang pinuno nila, si Mandrel, ay hindi mabait na tao. Isa siyang sikat na masamang tao sa South City. Lalong malakas ang 4 Guardian Warriors. Hindi natin sila matatalo. Tumakas tayo habang wala pa sila. Baka mabuhay pa tayo. Hindi alam ni Thomas kung maiiyak ba siya o matatawa nang marinig niya si William. Mandrel. Napaka-pamilyar na pangalan. Siya ba ang jerk na nagnakaw ng mga upuan sa high-speed na riles, binugbog ni Thomas at inaresto ng punong konduktor? Anong nangyari? Pinalaya ba siya pagkatapos ng isang araw? Ito ay tunay na isang pagkakataon. Inisip niya noong una na ito ay isang maliit na salungatan lamang. Napakaraming tao sa mundo at malamang na hindi na sila muling magkikita. Gayunpaman, sino ang makakaalam na muli silang magkikita sa South City? Dumagundong ang mga tunog mula sa makina. Dumating na sila. Isang silvery white convertible sports car ang huminto sa kalapit na lugar sa likod nila. Bumukas ang mga pinto nito at may ilang lalaki na bumaba sa sasakyan. Ang mga taong ito ay matangkad at matipuno at ang kanilang mga braso ay puno ng mga tato ng hayop. Hindi sila mukhang ordinaryong tao. Ang nangunguna sa harapan ay ang amo ni Trip, si Mandrelli. Pagkababa niya ng sasakyan, nanatili siyang kalmado. Nagsindi siya ng sigarilyo bago niya ipinasok ang isang kamay sa bulsa. Naninigarilyo siya habang naglalakad. Nang buntong hininga ang pinakawalan ni Mandrel bago niya sinabi sa hindi magiliw na tono, sino ang jerk na nang-ahas na manggulo sa teritoryo ko? Kabanata 546. Nang makita ni Trip ang kanyang amo na dumarating, sobra siyang natuwa. Mabilis siyang tumakbo, umiyak, at sumigaw, "Boss Mandrel, kailangan mo akong tulungan. Pinugbog ng mga jerks na to ang mga miyembro ko." Hindi siya nilinggan ni Mandrel. Honorable ba ang mabugbog? Napakalakas ng sigaw ng batang ito. "Sige, tumabi ka. Tutulungan kita sa paghihiganti." Napasinghap siya habang nakatingin sa direksyon ni Thomas. Malabo niyang naramdaman na nakita niya ang figure na iyon sa isang lugar at nakita niyang medyo pamilyar ito. Sa pagkakataong ito, tumalikod si Thomas at hinarap si Mandrel. Sa pagkakataong nagkatinginan sila sa isa't isa, nabigla na lamang si Mandrel. Umaba ang sigarilyo sa kanyang kamay at gumuhit ang isang kulay abong arko sa hangin. Itong lalaking nabigla si Mandrel. Kahit gaano pa katagal ang iniisip niya, hindi niya inaasahan na ang taong kailangan niyang harapin ay si Thomas. Paano niya haharapin si Thomas? Naranasan niya ang sobrang agile na paggalaw ni Thomas sa high-speed na riles. Ang 4 Guardian Warriors sa ilalim ni Mandrel ay sinipa pa nga na parang mga football ni Thomas. Napakalaki ng pagkakaiba nila ni Thomas, kaya hindi na kailangang mag-away, di ba? Hindi alam ni Trip ang tungkol dito. Ngumiti siya at sinabing, "Lad, tapos ka na. Alam mo ba kung sino ang boss namin? Magugulat ka kung sasabihin ko. Ang boss namin ay si Mandrel, ang big shot sa South City." Umunat ang noo ni Mandrel. "Sige, tigilan mo na ang pagmamayabang. Tama na yan." Naisip ni Trip na nagpapakumbaba lang si Mandrel, kaya hindi siya tumigil. Ipinagpatuloy pa niya ang malakas na pagsasabi, "Hindi lang magaling si Mandrel, kundi itong apat na magkakapatid sa likod ko ay ang sikat din na 4 Guardian Warriors ng South City. Lahat sila ay napakalakas at makapangyarihan. Lad, hintayin mo na lang na mamatay." Ang tinaguriang 4 Guardian Warriors ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na tumingin kay Thomas. Malakas at makapangyarihan. Haha. Na-trauma sila sa kanilang karanasang sinipa sila na parang bola ni Thomas at hindi pa rin nila maalis ang trauma. Gustong ipagpatuloy ni Trip ang pagmamayabang, ngunit pinalayas siya ni Mandrel. "Bakit ba nagyayabang ka pa? Umalis ka na." Hindi rin alam ni Trip kung ano ang nagawa niyang mali. Bakit biglang napaikon si Mandrel sa kanya?
Hindi niya ito maintindihan, ngunit hindi rin siya naglakas loob na magtanong. Kaya masunurin lang siyang tumayo sa gilid. Sa kabilang banda, nakangiting sabi ni Thomas, Boss Mandrel. Ang tagal na pala. Nabalitaan ko na nakakulong ka, pero hindi ko inaasahan na napakabilis mong palalayain. Nagdilim ang ekspresyon ni Mandrel. Tunay nga, muntik na siyang makulong kahapon. Bagamat madalas siyang makulong sa kulungan sa paglipas ng mga taon, kahapon ang unang beses niyang makulong dahil natalo siya sa isang laban. Sa kabutihang palad siya ang partido na natalo. Hindi rin sila pinuproblema ng mga pulis. Matapos silang makatanggap ng multa na parusa at tinuruan ng mga pulis, pinayagang makaalis ng may piyansa. Pagkalabas ni Mandrel, mas nakaramdam siya ng galit habang nag-isip. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito ka-lousy dati. Gusto niya talagang ilabas ang galit niya sa isang tao. Pero sa kasamaang palad, ang unang kaway na nakatagpo niya pagkalabas niya ay si Thomas na naman. Nang makaharap niya ang panghihikayat ni Thomas, wala nang masabi si Mandrel. Ang ibang tao ay nahahalate na may mali talaga. Tanong ni Trip, bro, magkakilala ba kayo? Tumama ang tingin ni Mandrel sa kanya. Itikom mo yung bibig mo. Laking gulat ni Trip kaya napaatras siya. Tinikom niya ang kanyang bibig at hindi na naglakas loob na magsalita muli. Samantala, noong una ay inisip ni William na magkakaroon ng matinding labanan kaya nag-alala siya sa kaligtasan ni Thomas. Sino ang makakaalam na si Mandrel, ang leader ng gang, ay kikilos ng mahiyain na parang daga pagkatapos niyang makita si Thomas. Maganda ang news na ito. Napatanong si Thomas, gusto mo ba kaming alagaan? Kabanata 547. Pinagpapawisan si Mandrel. Sino kaya ang magsisettle sa kung sino? Napatingin siya sa mga taong nasa likod niya. Napahiling ang 4 Guardian Warriors para tanggapin na hindi sila handang makipaglaban kay Thomas. Hindi pa nila naaalis ang bangungot noong nakaraan, kaya ayaw na nilang maranasan muli ito. Napabuntong hininga si Mandrel at walang magawang sinabi, I'm sorry, kasalanan ko ta. Please umalis na kayo. Tuturuan ko ang aking mga tao kung paano mag-behave mamaya. Sobrang gulat ni Trip sa sinabi niya. Si Mandrel ay palaging nagmamayabang tulad ng isang malaking boss, ngunit talagang susuko siya sa isang tao. Para siyang munting multo na nakakita sa hari ng impyerno. Anong nangyari? Talaga bang nakakatakot ang binatang ito? Hingal na hingal si Trip. Gusto pa raw niyang sumali ang lalaking ito sa kanyang team. Haha. Maging ang kanyang amo ay hindi rin ng ahas na lapitan ang lalaking ito, kaya sino siya para kunin ang lalaking ito bilang kanyang alipin. Ito ang pinakamalaking biro talaga. Masasabi rin ni William na si Mandrel ay isa lamang bunging tigre at hindi siya ng ahas na umutot sa harap ni Thomas. Kaya naman, naglakas loob din siya at sinabing, Mandrel, ibalik mo sa akin ang lahat ng stock ko. Bigay mo rin sa akin ang mga bagay na ipinangako mo sa akin. Nagngangalit ang mga ngipin ni Mandrel. Kung wala si Thomas, maaari na niyang patayin si William ngayon. Gayunpaman, hinihiram ni William ang kapangyarihan ni Thomas sa sandaling ito. Nang ang isang malakas na kasama tulad ni Thomas ay nasa harap niya, si Mandrel ay hindi nang ahas gumawa ng kahit anong masama. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, nahawakan ko na ang iyong mga stock, kaya hindi ko na maibabalik sa iyo. Ano? Nakaramdam ng kirot sa puso si William. Gumastos siya ng malaking halaga para mabili ang mga stock na iyon. Ano pala ang tungkol sa bagay na ipinangako mo sa akin? Inabot ni Mandrel ang isang VIP card mula sa kanyang bulsa. Eto na, ang gusto mo. Napatingin si Thomas kay Sagittarius. Sumulong si Sagittarius, kinuha ang VIP card, at ipinasa kay William. Matapos makuha ni William ang card, sa wakas ay gumaan na ang pakiramdam niya. May pagkakataong baligtarin ang sitwasyon gamit ang card na ito. Kami na ang bahala sa lahat. Dinala ni Thomas ang kanyang mga tao upang umalis. Nang madaanan siya sa isang convertible na sports car, sinadya niyang sabihin, dahil naibenta mo na ang aming mga stock, gamitin na lang ang sasakyan na ito para mabayaran ang mga utang. Gaya ng sinabi niya, binuksan niya ang pinto ng sasakyan, at pumasok siya sa sasakyan. Sa sobrang anxious ni Mandrel ay namutla ang kanyang mukha. Ito ay isang sports car na binili niya ng ilang milyong dolyar. Ilang araw lang niya itong ginamit pero kailangan niya itong ibigay ng ganoon lang. Galit na galit siya. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Mr. Owen, halika, sumakay ka na sa kotse. Sige.
Mabilis na sumakay si William sa sasakyan. Hindi pa siya nakakasakay sa kahit anong convertible na sports car sa kanyang buhay noon kaya mae-enjoy niya ito ngayon. Kawakas, inutusan ni Thomas si Sagittarius, ibalik mo muna ang $5 million at tulungan akong ibalik ang aking inuupahang kotse. Oo, boss. Nang matapos si Thomas na magbigay ng kanyang mga utos, pinaandar niya ang makina, tinapakan ang accelerator, at pinaandar ang marangyang convertible na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Nalungkot si Manrel habang pinagmamasdan ang kanyang sasakyan na umaalos. Jerk. Isa siyang tanga. Lumapit si Trip at nagtanong, "Boss, anong nangyari? Bakit hindi ka naglakas loob na suntukin siya? Nandito rin ang 4 Guardian Warriors. Bakit hindi mo siya pinabugbog?" Tinitigan siya ni Manrel na parang nakatulala. "Hindi ko ba siya haharapin kung magagawa ko? Alam mo ba kung gaano kalakas ang lalaking yan? Not to mention na halos lahat kami, kahit na-double pa natin ang mga tao dito, hindi pa rin natin siya kayang labanan." Laking gulat ni Trip na nalaglag ang kanyang panga. Ganyan ba siya kalakas? Mapait na napabuntong hininga si Manrel. Nakakaawa ang magiging kapalaran natin. Kabanata 548. Umarangkada ang convertible sports car sa malawak sa asphalt road patungo sa hotel. Sa loob ng kotse, sobrang natuwa ang naramdaman ni William. Huminga siya ng malalim para makalanghap ng fresh air bago niya sinabi kay Thomas, "Akala ko talaga mamamatay na ako doon. Walang paraan para manatiling buhay kapag nahuli ka nila. Natatakot akong lumapit kay Aderi para iligtas ako. Kung siya rin ay pinilit dito, hindi ako mamamatay ng mapayapa. Mabuti na lang at nandito ka, Thomas. Kung hindi dahil sa'yo, hindi talaga ako makakaligtas. Ikaw ang aking savior talaga. Sa pagkakataong ito, hindi ko talaga alam kung paano ko babayaran ang iyong kabaitan. Kung hindi ito sapat, maaari kong hayaan si Aderi na maging pangalawang asawa mo, ang iyong concubine." Paf! Halos mawala ng kontrol si Thomas sa manibela. Kung narinig iyon ni Emma, papatayin siya nito. Hindi, ayos lang. Ngumiti siya at sinabing, "Mr. Owen, ikaw ang ama ni Stone. Kapatid ko si Stone. Sa West Coast, iniligtas niya ang aking buhay ng ilang beses na. Kung wala si Stone, baka namatay na ako dahil sa sakit at mga pinsala. Pumanaw na siya, kaya lang masusuklian ko ang kabutihan niya sa iyo. So, huwag ka nang magpasalamat sa akin. Dapat kong gawin ito." Medyo magalang silang dalawa. Tumingin si William kay Thomas at mas nagustuhan niya si Thomas habang nakatitig ito sa kanya. Kasabay nito, hindi niya maiwasang malungkot. Napakabuting tao niya. Bakit siya nagpakasal? Maling desisyon talaga ang ginawa ng Diyos. Ang sarap kaya kung single pa si Thomas. Magiging okay rin kung divorced siya. Kung ganoon, magkakaroon ng pagkakataon si Aderi na makasama siya. Lahat ng mabubuting lalaki ay taken na. Habang nakaramdam siya ng sama ng loob, curious na nagtanong si Thomas, "Mr. Owen, hindi ko pa alam kung paano ka nahuli ni Manrel at ng kanyang gang. Hindi ka ba pumunta sa South City para sa purchase? Bakit ka nakasali sa kanila?" Walang anuman," sabi ni William. "Nabili ko na ang lahat at handa na akong bumalik. Ngunit ilang araw na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng balita na magkakaroon ng underground auction sa Water Cloud sa South City, at isa sa mga item sa auction ay isang set ng silver needles na ginamit ni Asclepius. Tinatawag itong mga Asclepius needles. Asclepius needles. Agad na tumaas ang interes ni Thomas. Ang mga kasanayan ni Asclepius sa acupuncture ay nasa mataas na level. Mahirap para sa maraming henyong doktor na lampasan siya. Ang mga karayom na ginamit ni Asclepius ay kahit na ang maalamat na highest grade ng mga karayom. Sa makatuwid, ang mga karayom ay tatawaging Asclepius needles. Para sa isang doktor, ang pagkuha ng gayong mga karayom ay ganap na isang karagdagang asset. Maaaring maabot ng doktor ang isang rare top achievement sa kanila tulad ng isang nangungunang eksperto na nakatanggap ng isang malakas na sandata. Sinabi ni William, ang Asclepius needles ay ibebenta sa auction sa Water Cloud. Paano ako hindi magiging interesado dito? Kami ay mga doktor. Isang pangarap na makuha ang set ng Asclepius needles. Lagi nating pinapangarap na makakuha ng mga ito. Sa makatuwid, nagpasya akong manatili at lumahok sa auction. Ang problema ay ang auction ng Water Cloud na may mahigpit na restriction. Nagbibigay lang sila ng 100 piraso ng VIP card sa kabuuan.
Ang bawat VIP card ay nagbibigay daan sa 3 tao na makapasok sa venue. Kung wala ang VIP card, wala akong qualification para makapasok sa venue para sa auction. So, wala akong choice kundi tumingin ng source of purchase ng VIP card. Sa huli, kinontak ko si Mandrel dahil nasa kanya ang VIP card. Ngunit pagkatapos ko siyang makita, binawi niya ang kanyang sinabi. Hindi niya ibinigay sa akin ang VIP card at kinumpis ko pa ang aking mga stock at kinidnap ako. Ginamit pa niya ako para takutin si Aderi para bigyan siya ng $5 million. Sa totoo lang, gusto kong mamatay sa mga araw na ito dahil ayaw kong magdulot pa ng gulo kay Aderi. Habang pinakikinggan ito ni Thomas, alam niya na agad kung paano nangyari ang lahat. Makikisali lang si William kay Mandrel dahil sa isang VIP card para sa Water Cloud. Nagkataon, maliban sa pagliligtas kay William, si Thomas ay mayroon pa ring napakahalagang dahilan para sa paglalakbay na ito na ang pagliligtas kay Vanny. Si Vanny ang babaeng pinakamamahal ni Ryan Hudson. Kung gusto ni Thomas na i-recruit si Ryan, kailangan niyang makuha si Vanny. Nagkataon, si Vanny ay nakakulong na ngayon sa Water Cloud. Napangiti siya habang sinasabi, Mr. Owen, dahil nakuha mo na ang VIP card, hindi kami magmamadaling bumalik sa Southland City. Manatili tayo sa South City ng ilang araw. Hindi pa huli ang lahat para umalis tayo pagkatapos nating sumali sa underground auction sa Water Cloud. Magagawa niyang matupad ang pangarap ni Mr. Owen at iligtas din si Vanny. Parang itong pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tumanggaw si William. Oo, pareho din ang inisip ko. Bilang isang matandang doktor, ano man ang mangyari, gusto ko rin namang magbid sa Asclepius Needles. Kabanata 549. Huminto siya sandali. Bago nagtanong, sige, saan tayo pupunta? Bahagyang ngumiti si Thomas habang sumagot, babalik tayo sa hotel para makipagkita kay Aderi. Nandito si Aderi. Oo, nag-aalala siya nang malaman na mag-isa siya sa Southland District kaya pinilit niyang pumunta. Sa kasalukuyan, pinatira ko siya sa hotel. Bumalik tayo mabilis at i-report ang aking safety para di siya mag-alala. Sige. Mas inapakan niya ang accelerator at pinabilis ang takbo ng sasakyan. Pagkatapos, mabilis na pinaandar ang sasakyan. Sa hotel. Pagkagising ni Aderi, napagtanto niyang siya na lang ang naiwan sa kwarto. Kaya, alam niya na umalis si Thomas upang iligtas ang kanyang ama. Napagod na siya, ngunit wala siyang magawa dito. Kaya lang niyang maghintay. Ilang oras na siyang naghintay, ngunit hindi niya nakita ang mga ito na bumalik. Nakaramdam siya ng pagod at gutom, kaya kinuha niya ang susi at lumabas ng silid bago siya dumating sa lobby sa unang palapag ng hotel. Umalis si Aderi sa hotel, naghanap ng malapit na restaurant, at naupo. Miss, ito na po ang menu. Isang poging waiter ang dumaan sa menu at bahagyang ngumiti habang nakatayo sa tabi ni Aderi. Casual na binuklat ni Aderi ang menu at binasa ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang kainin. Inirerekomenda ng waiter. Miss, gusto mo bang subukan ang aming signature dish, fried shrimps? Ito ay $178 bawat set. Ito ay medyo mahal, ngunit ito ay katanggap-tanggap pa rin naman. Tumanggaw si Aderi. Sige, kukunin ko na. May iba ka pa bang gusto? Isang set ng salad. Diyon lang. Okay, ang pagkain ay ihain sa ilang minuto. Wala pang 10 minuto, nakahain na ang pagkain. Isang malaking mangkok ng pritong hipon ang inihain. Medyo nagulat si Aderi. Bakit napakaraming hipon sa isang set? Ang set na ito ay talagang nagkakahalaga ng $178 at ang portion ay talagang sapat na. Hindi na muling nag-isip si Aderi. Nagsimula na siyang kumain. Pagkatapos niyang kumain ng 20 minuto, busog na siya pero wala pang quarter ng hipon na nasa plato ang kinain niya. Tumanggaw na lamang siya. Parang napakaliit ng gana niya. Sabi ni Aderi, hello, pakipasa sa akin ang bill at pakiempake ang natitirang hipon para sa akin. Agad na lumapit ang waiter para iipak ang mga natitirang hipon bago niya ibigay ang bill. Gumastos ka ng kabuoang $21,500. Magbabayad ka ba gamit ang card o cash? Ano, nabigla na lamang si Aderi. Hindi ba siya nag-order lamang ng isang set ng mga hipon na nagkakahalaga ng $178? Hindi ito nagkakahalaga ng higit sa $190 kahit nakasama ang salad at kubyertos.
Gayunpaman, direkta siyang humingi ng $20,000. Binibiro lang ba siya nito? Mali ba ang pag-calculate mo? Tanong ni Aderi. Hindi. Bakit hindi? Hindi ba $178 ang isang set ng hipon? Hindi ako nag-order ng ibang meat dishes. Umalaklak ang waiter. Ang isang set ng hipon ay $178, ngunit mayroong 112 na hipon sa iyong plato. Hindi ba ibig sabihin 112 sets? Nagulat si Aderi. Ang iyong restaurant ba ay nagbibilang ng isang hipon bilang isang set? Kabanata 550. Tumanggo ang waiter na parang dapat siyang makatanggap ng suntok. Pagkatapos, sinabi niya sa isang matatag na tono, "Oo, sa aming restaurant, ang bawat hipon ay itinuturing na isang set." Siya ay nagpakita ng napakaamo, ngunit ang kanyang mga salita ay talagang bastos. Ang $20,000 ay talagang wala lang para sa isang taong mula sa isang magandang background tulad ni Aderi, at lubos niyang kayang bayaran ito. Ang problema ay, kahit na kaya niya ito, hindi ito nangangahulugan na dapat siyang singilin ng walang bayad. Naintindihan niya ito. Tinadya ng restaurant na ito na lokohin ang mga dayuhang bisita na mukhang mayaman. Para sa isa, ang mga dayuhang bisita ay walang anumang tulong doon. Isa pa, ayaw nilang magkaroon ng gulo, kaya hahayaan na lang nila ito. Sa makatuwid, karamihan sa kanila ay nagngangalit lamang ang kanilang mga ngipin at ipinikit ang isang mata. Pero tumanggi si Aderi na pakawalan ito. Siya ay ipinanganak na matigas ang ulo. Paano siya magdusa ng ganitong uri ng pagkawala? Sinabi niya na may mataray na tono, "Nagtataas ka ng presyo at sadyang niloloko ang mga customer." Tinatawagan ko ngayon ang Department of Internal Trade para tanungin kung paano mo inaayos ang presyo. Naisip niya na bibigay na ang waiter pagkatapos niyang banggitin ang Department of Internal Trade. Sino ang makakaalam? Bahagyang ngumiti ang waiter habang sinabi, "Sure, welcome po kayong tumawag. Alam mo ba ang numero ng Department of Internal Trade? Kung hindi mo alam, maaari kaming tumawag para sa iyo." Ito ay katawa-tawa. Ang naturang shop ay sadyang nilinlang ang mga customer at hindi sila natatakot sa Internal Trade Department. Galit na galit si Aderi. Paano nabubuhay ang gayong mga mapagmataas na tao? Tanong niya, bakit? Sa tingin mo ba ay makatwiran pa rin ang iyong presyo? Hindi ka ba natatakot sa Department of Internal Trade? Umalaklak ang waiter. So what if dumating sila? Maaaring medyo hindi makatwiran ang aming mga presyo, ngunit talagang nag-order ka ng pagkain at kumain, tama ba? Pagdating nila, parehas tayong kailangan mag-compromise. Makakaalis ka lang pagkatapos mong magbayad ng $10,000. Kaya miss, imbes na guluhin ang Department of Internal Trade, bakit hindi tayo mag-compromise ngayon? Hindi ko igiit ang $20,000. Maaari mo lamang bayaran ang kalahati nito na $10,000. Ano sa tingin mo? Kumapang ang balat ni Aderi sa kanyang mga salita. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kaya mo ba talagang kumilos ng lampas sa batas? Miss, bakit hindi ka ba nakikinig sa payo ko? Bakit hindi ka tumawag habang naghihintay ako dito? Ang kalalabasan ay magiging katulad ng sinabi ko. Kung tutusin, hindi ito ang unang pagkakataon. Wala nang magawa si Aderi. Oo, sila ay nag-ugat sa South City, at naunawaan nila ang hindi sinasabing panuntunan doon ng napakalinaw. Kahit na tumawag siya sa Department of Internal Trade para pumunta, babawasan lang nila sa kalahati ang halaga ng pera. Sa halip na mag-aksaya ng oras ng ganoon, dapat lang siyang magbayad ng $10,000 at umalis na. Gayunpaman, kahit na iyon ay hindi dapat mangyari. Hindi talaga makatingin si Aderi dito, lalo na nang maalala ni Aderi na hindi pa bumabalik sina William at Thomas. Hindi niya alam kung malalagay ba sila sa panganib o hindi, kaya sumama ang pakiramdam niya. Hindi ako magbabayad para dito. Kinuha ni Aderi ang kanyang bag, tumayo, at gustong umalis. Ngunit, agad na lumapit ang dalawang security guard at pinahinto siya sa kanyang upuan. Gusto niya bang umalis ng walang bayad? Imposible naman yan. The waiter said in the end, "Miss, hindi naman mukhang kawawa ang itsura mo. Itigil ang pagiging matigas ang ulo. Kung gumastos ka ng kaunting pera para mawala ito, ang bagay na ito ay matatapos. Bakit mo ipipilit na mawala? Medyo maganda ka rin naman pala. Napaka-delicate ang mukha mo. Kung hindi sinasadyang knuckle mo ng security guard ang iyong mukha o nag-iwan ng ilang sampal, hindi ito worth it, tama ba?"
Malumanay ang tono nito, ngunit alam ng lahat na halatang pinagbabantaan siya nito. Nakaramdam ng hinanakit si Aderi. Imposibleng makipag-usap ng maayos sa isang tao na hindi nais na maunawaan ito. Matigas ang ulo niya talaga, pero pakenya ba? Sa harap ng mga walang hiyang tao, kung mas matigas ang ulo niya, mas malupit ang kanilang mga pamamaraan. Sa huli, mahina lang siyang babae. Malaki ang restaurant para i-bully ang mga customer. Tinadya nilang i-bully ang isang mayaman at mahinang babae mula sa banyagang lugar na tulad niya.